Good morning guys, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana okay lang kayo dyan. Dahil ako, okay lang naman ako. Today it's a day off or rest day, but marami tayong gagawin ngayon. Magme-maintenance tayo ng shop. Papasyal tayo dun sa lupain ni mama, dun sa farm. Meron tayong maliit na farming dun. Sana samahan nyo ako ngayong araw na to, at sana subaybayan nyo hanggang katapusan. Maraming salamat po. God bless. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa shop para mag-undergo ng maintenance. Kasama ko nga pala rito yung anak ko. So yun nga guys, nagsimula na tayo linisin. Ginamitan natin siya ng blow back para maalis, matanggal yung mga alikabok. Kasi yung shop natin is medyo open. Kasi pagka close siya talaga medyo mainit. So sa mga gantong negosyo, kailangan mo talaga ng maintenance. At least isang buwan, 2 beses. Dahil yan talaga yung kadalasang problema ng mga computer. Kung hindi madumi, yung mga minor na sira, pag hindi naagapan, lumalaki. So automatic gastos. Yun na nga, meron tayo nakita na isang computer na hindi nabubot ng maayos. Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan natin mag-troubleshoot. Kailangan natin makita kung ano ba talaga ang problema. Sa nakita ko kanina, ang problema niya is board. So agad-agad natin siyang tinanggal. Inayos natin yung mga wiring para mas maibalik natin ng maayos. Kailangan natin ikabit na maayos yung motherboard kasi yung wire na nag-distract dun sa motherboard is makaka-apekto sa performance ng motherboard. Napaka-importante ng airflow sa isang computer. Kaya kung mapapansin mo, kadalasan ang computer dagdag ng maliliit na fan. So yun ang nag-control ng ventilation. Yung video card nilinis ko na din at the same time. Ayun nga, habang nag-aayos ako ng computer, may mga bata na nagtatanong sa akin kung pwede ba daw maglaro. At yun na nga, may bata na nangungulit na gusto na nilang maglaro. Sabi ko saglit lang at tatapusin ko lang to. Malapit na rin akong matapos at nag first boot na yung unit, pero nakikita ang hard disk pero yung software hindi nakikita. So kailangan na natin mag-undergo ng format o reprogram. Sa sobrang kulit ng mga bata, pinayagan ko na rin pumasok. Habang nagpo-format ako, naglalaro na sila. Hindi ko na rin matiis. Kaya yun. At natapos ko na ang computer, nag-harvest na din ako para for next week na barya. At i-endorse natin dito sa bantay natin. Meron akong bantay, kasawa ng kapatid ko. Maganda na rin at least kahit papano nasa bahay sila, nakakatulong din ako. Malaking tulong na rin sa akin bilang isang joyrider na may humahawak ng ibang negosyo ko. Kailangan natin kumita para sa ibang gastusin. At ayun na nga, natapos na natin yung computer shop, yung maintenance. Ganyan kayo, di ba hindi nag-aaya? Ganyan kayo, kanina pa agising di nag-aaya. Ay, wala akong sinasabi kayo. Yun lang. Yun naman
sa pangalawa naming destinasyon, which is yung kay mama dun sa farm. So andyan na kami sa sa biyahe. So nandito na kami sa kay mama. Dito na kami sa farm para ma-check yung mga manok na nandito. Yun guys, nandito na tayo sa farm. Ito yung mga manok natin na alagaan. Tara, pasok tayo. Bali dito ang plano pa namin dito ni Papa paramihin pa muna sa ngayon dahil talagang hindi pa siya ganun kadami. Siguro nasa pa lang to, nasa 20 na manok sa ngayon puro maliliit pa sila. Ito sila, yan yung ibang maliliit na manok at iba yung sabit. May naglilimlim ng dalawang manok na dyan, tapos yung iba andito, sa loob pa sila, nakakalat pa sila. Yan, maliliit pa. Ang plano padamihin pa. Magandang alagain yung mga free range chicken. Ito yung mga manok na pinapakawalan mo. Hindi mo na kailangan ikulong sa kulungan para mag-alaga. Sila kasi kumakain sila ng mga organic, gaya ng mga halaman or yung mga anay. Even lang din minsan kumakain sila kaya medyo tipid na rin sa feeds. Magandang alagain yung mga native chicken or yung lahi ng Rhode Island Red. Ito yung mga manok na medyo malalaki. Kailangan namin padamihin pa, pero mas mabilis magpadami yung native chicken kaysa dun sa Rhode Island Red. Natapos na kami sa farm. Linis ko na rin yung kulungan ng manok. Na-check ko na din sila. So yun nga, that's it. Maraming salamat sa pagsubaybay. Siguro hanggang dito na lang yung vlog namin. Maraming salamat sa susunod na video ulit. God bless and peace!